Benito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na binuo ng aking mga magulang 40 years ago. Tinitingnan ko po kayo at may mga mukha akong kilala na alam ko naroon kasama namin sa Kababaihan ng Maynila. Ito'y nag-uumpisa pa lamang. Naaalala niyo po ba noong mga panahon na yan? Meron pong isang maliit at matabang bata na nasa likuran ng aking ina noon. Ako po yun. Hindi ko naman nakakalain. Ako pala magpapatuloy ng mga naumpisahan nila. At kagaya rin po ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala niyo po yun? Kagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. Ngunit sa totoo lang po, bata pa lang ako, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Pero hindi po yun nais sa katuparan. Kaya pinangako ko sa Panginoon kung saan man niya akong karerang dadalhin, bibitbitin ko na lang ang puso ng misyonaryo doon. Kaya nung ako po ay naging isang broadcast journalist for 7 years, ginawa ko pong misyon ang kunin ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Ginamit ang aking boses para kahit papaano marepresenta sila at mapakinggan ng gobyerno. Ngunit sa totoo lang po, sa aking paglilibot dito sa District 3, sa Binondo na lang, marami po akong nakita na merong mga munting hiling sa gobyerno. Nakita ko na kahit ano pala ang hinaing natin o isigaw natin para mapagbigyan ng ating mga kahilingan na alam natin kaya namang masolusyonan ng gobyerno. Kung pala, ang gobyerno ay hindi po marunong makinig sa tao. Ika nga po ni Yorme, nga pa rin pala tayong lahat. Kaya nung tinanong po niya ako kung maaari niya ako maging katambal bilang vice-alcalde, tinignan ko kung pareho ba kami ng puso. Dahil inisip ko, kung buong buhay ko ako'y naging boses na lamang, may magagawa na rin ako. Pero bago ko po binigay ang aking oo kay Yorme, tinignan ko muna kung pareho kami ng puso, kung pareho kami ng pinaglalaban. Dahil ako po ay isang broadcast journalist, tinayuan ko po ang mga sektor ng ating lipunan na napag-iiwanan. Pero bago yun, alam ko, dito sa Binondo, ang tawag nyo sa aking ama ay, ano nga po yun? Bulaklakin po ba? Alam ninyo na bulaklakin. Lagi ang polo shirt ng aking ama. Naalala niyo po yun? Mahilig po kasi siya doon. Pero, ito po kwento ko lang. Ako po kasi ang pang-anim sa magkakapatid. At alam ko ng buong pamilya ko, lalo't lalo na ng mga kapatid ko, na pag ako ay tumayo sa isang bagay, kahit pa magkampi-kampihan lahat ng mga kapatid ko, hindi po ako natitinag. Kamakailan, noong nalaman nila na ako po ay magiging katambal ni Yorme bilang vice-alcalde, pinagplanuhan po nila ako. Nalaman ko na ipapasuot daw po sa akin ang polo shirt ng aking ama. Ang sabi ko, bakit nyo ginagaya ko kay Ali? Naaalala niyo po si Ali nung siya'y nangangampanya. Akala nyo bumata si Vito Atienza dahil habang nangangampanya siya, naka-polo shirt din siya. Sabi ko, ngayon gusto niya magawing babae si Vito Atienza. Dahil na-nervous po ako na ipipilit nila sa akin ang gusto-gustuhan nila, inunahan ko sila. Kaya kinabukasan, may malaking bulaklak na po ang aking pinapagbigyan ko sila sa bulaklak nila. Pero nasunod pa rin ang aking kagustuhan. Di ba sabi po ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay sa Kanya. Tama po ba ako? Yes. Ngunit kung meron ako isang realidad na nakita sa aking trabaho, hindi pa rin patas ang panlaban ng lahat. Dahil meron pa mga sektor ng lipunan ang napag-iiwanan. At dahil doon, sila po ang aking tinayuan. Ang unang sektor na aking sinuportahan as a broadcast journalist ay ang mga senior citizens. Taas po ang kamay ng mga senior citizens.
ngayon. Hindi ko naman akalain na senior citizens kayo. Akala ko pagpasok po namin ni Yorme, mga teenagers lamang kayo. Akala ko si tatay binata pa. Pero alam nyo, importante po para sa akin na kayo ay makaramdam ng suporta at pagmamahal mula sa gobyerno. Dahil doon, sinigaw ko po ang inyong hinaing no ako po ay isang broadcast journalist. Tinignan ko po ang ginawa ni Yorme para sa aking mga mahal na lolo at lola. Tinignan ko kung minahal po niya kayo. Napansin ko, mahal na mahal niyo si Yorme. Tama po ba ako? Ngayon mo ako nakakita ng isang senior citizen na naka-wheelchair. 10 taon na kung hindi tumatayo at naglalakad. Nung makita po kami ni Yorme, biglang tumayo at tumalon at suyaw na, bumalik ka na! Sabi ko, kaya mo palang gumawa ng himala. At alam niyo po, nagulat po ako. Dahil mismo aming mga lolo at lola, kayo po ang nagtanggol kay Yorme tuwing merong paratang na binabato sa kanya mula sa kabilang kampo. Kaya sabi ko sa kanya, bakit mamahal na mahal ka ng mga senior citizens? Ang sagot po niya, dahil nung siya daw po ay alkalde ng Maynila, alagang parlor daw po kayo sa kanya. Spoiled daw po kayo. Naaalala niyo po ba, nung si Yorme ay alkalde ng Maynila, kumakatok ang gatas na ensure sa inyong mga bahay? Nalaman po namin na ang gatas na ensure ay naging stick-o. Tama po ba yun? Naaalala niyo po ba, nung alkalde ng Maynila si Yorme, meron kayong nakukuhang malaking cake tuwing kaarawan ninyo? Naalala niyo po yun? Meron pa po ba? Ang sabi po nung iba, ang malaking cake, naging cupcake. At yung ibang cake, naging ngangana. Naaalala niyo rin po ba, nung panahon ng alkalde ng Maynila si Yorme, doon po nag-umpisa ang pagbibigay ng 500 pensyon sa inyo. Naaalala niyo po yun? At dito sa Binondo, alam niyo po ba, nung alkalde ng Maynila si Yorme noon, tinayo niya talaga ang Binondominium para gumanda ang Binondo at ang inyong mga negosyo ay lumago. Naaalala niyo po yun? Doon ko na nakita. Kaya pala mahal ng Distrito 3 si Yorme dahil sa suporta na binigay po niya sa inyong lahat. At nung nakita ko na pareho kami na pinaglalaban ang aming senior citizens, ang sabi ko, tamang-tama, dahil pareho kami na first love. Ang pangalawang sektor na aking tinayuan, hindi ko po alam kung alam ninyo, ngunit meron po kaming tinayo na bahay ampunan 29 years ago. Ang tawag po dito ay Home for the Angels. Meron pong 2 bata doon na walang may gustong kumuha dahil sila po ay may kapansanan. At dahil doon, inampun po namin sila. Sila ay kapatid ko na ngayon. Alam niyo, nakita ko, ang hirap palang magkaroon ng kapansanan. Lalo-lalo na kung ikaw ay isang senior citizen. Kaya dapat kayo ay mas inaalagaan at inaalalayan. Tingnan ko po ang ginawa ni Yorme para sa ating mga kababayan na PWD at senior citizens. At alam niyo po ba, dahil kay Yorme, nagkaroon po ng Job Inclusivity Act. Ang ibig sabihin, ang senior citizens at PWDs, maaari pong magtrabaho. Sabi ko, yan rin ang gusto ko. Dahil hindi naman po kayo ay 60 years old. O may kapansanan, hindi nyo na kailangan ng suporta ng gobyerno. Isang realidad lang. Pag-ikot dyan sa Binondo, marami pa rin po mga nagninegosyo mula pa rin po sa senior citizen sector. At dahil doon kayo dapat ay inaalagaan, inaalalayan, at minamahal. Ang pangatlong sektor na aking tinayuan, kung si Yorme ay batang tondo, si Chi at Ianza po ay batang bukid. Alam niyo po kung saan yun? Hindi po ako lumaki sa farm. Aakala yata ng iba, ako si Alice. Mukha lang po akong chinita.
ay isang purong Chinese. Ang apelido ng lolo ko ay Liviongo. Kaya po naakala nila ako po ay Chinese din. Kaya malapit po ang aking puso sa mga Chinese dahil para sa akin kayo rin ay aking pamilya. At dinalalayan at tinalagaan din po kayo ng aking ama nung siya ay alkalde ng Maynila. Doon sa aming barangay, ako po yung lumaki sa San Andres, Bukid, Manila. Marami pang mga Muslim doon sa aming barangay. At dahil doon sila ko ay aking inalagaan din. Sila ay tinatawag bilang kapatid, kapamilya at kaibigan. Tinignan po ang ginawa ni Yorme para sa ating mga kababayan na Muslim. At alam niyo po ba, for 500 years, siya lang ang nakaisip gumawa ng Islamic cemetery para sa ating mga kababayan na Muslim. Kaya sabi ko, lahat alam ng mahal ko, mahal mo at sinuportahan mo. Kaya sinubukan ko ang pang-apat at panghuli. Pero bago po yun, hindi ko po gusto masaing tablado. Mas gusto ko malapit sa inyo. Hi, nanay! Alam niyo po, 25 years ago, ako mas maganda kayo ngayon. 25 years ago, nung ako po ay nag-aaral ng kolehiyo sa De La Salle University. Pero bago ko ipagpatuloy ang aking kwento, kailangan ko lang po talagang sabihin na 25 years ago ako nag-kolehiyo. Dahil ang akala po ng iba ay 25 years old lang po ako. 43 years old na po si Chia Atienza. May tatlo na po akong anak at halos 20 taon na po ako may asawa. Hindi na po ako dalaga. Dalang-dalaga po ako. Pero ang totoo, ang kwento ko, noong ako yung nag-aaral ng kolehiyo, ang sabi ng aking ama, na alkalde ng Maynila noon, kailangan ko daw maghanap ng trabaho dahil kailangan ko daw bayaran ang lahat ng pangangailangan ko. Sa nervyos mo, dahil alam niyo naman gano'ng kamahal ang tuition fee sa Lasal, doon din nakahanap ako ng trabaho bilang isang artista. Kilala niyo po si Heart Evangelista? Kilala niyo po yun? Kasabayan ko po yun. Ngunit si Heart sumikat. Si Chia Atienza hindi po sumikat. Pero okay lang. Dahil para sa akin, kaya ako pinadaan ng Panginoon doon para malaman ko ang kalagayan ng ating mga kababayan mula sa LGBTQ+ community. Alam niyo, hanggang ngayon, meron pa rin diskriminasyon na pag pinagdadaanan ng ating mga kababayan mula sa LGBTQ+. Ang akin lang naman, dapat patas ang kanilang panlaban, kahit ano pa man ang kanilang kasarian. Kung tinignan ko ng alkalde ng Maynila si Yorme, nakita ko, pati po ang sektor ng LGBTQ+, inalagaan niya at pinahal niya. Meron nga po siyang grupong Bekshis of Manila. Ang sabi ko, mukhang nahanap ko rin yata, Nay, ang soulmate ko sa public service dahil pareho kami ng puso. Pero, bago ko binigay ang aking oo, nagtanong muna ako. Dahil sabi ko, sa lahat-lahat ng pwede mong piniling vice alkalde, ang dami pong may gustong mag-apply kay Yorme noon. Feeling ko nga kahit na sinong tanungin ko ngayon, papayag eh. Tay? Pag ba tinanong kayo ni Yorme kung pwede kayo maging vice alkalde, papayag po ba kayo? Nagugutom kayo, Tay? Yorme, gutom na si Tatay. Ginugutom mo eh. Kayo, Tay, papayag kayo? Puro mahihain kayo ata dito. Naguguluhan. Kasi nagutom si Tay, no? Oh my God, pakainin kita, Tatay. Yung Tay lang. At alam niyo, sinabi ko sa kanya, bakit ba ako ang pinili mong vice alkalde? Marami namang pwedeng pinili. Ngunit ang sinagot po niya sa akin, dahil unang-una kilala kita, bata ka pa lang, nakapagtapos ka ng Political Science major in Governance. Panahon ng iyong ama ay alkalde ng Maynila. Imbis na pumasok sa mundo ng politika, pwede naman talaga eh. Pinili mong maging isang misyonaryo. Nung ikaw ay isang bata pa, pinaglaban mo na marinig ang boses ng mga kabataan. Nung ikaw ay naging isang ina, ipinaglaban mo ang boses ng mga ina. At nung ikaw ay naging isang broadcaster,
journalist for 7 years. Pinaglaban mo na marinig ang boses ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At sabi niya, ikaw ang napili ko dahil gusto ko ng isang tao na merong puso, na marunong makinig at makiramdam sa puso ng mga Manileno. At dahil ako rin po ang direktora ng kababaihan ng Maynila, for 40 years, isinusulong po namin ang livelihood training sa mga Manileno na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Ang akin lang naman, dapat ang ating mga kababayan na lolo at lola, dapat sa kanilang edad, habang sila ay nakikipagsapalaran pa rin sa ilalim ng init ng araw at ng ulan, araw-araw para matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Dapat sila ay nakakaramdam ng pagmamahal at suporta at kahit kailanman hindi sila dapat sinasaktan ng gobyerno dito sa lungsod ng Maynila. At dahil marami rin po sa ating mga kababayan, dahil sa hirap na natamasa nila sa kanilang buhay, nawala na po ng pag-asa. Para sa akin, dapat maibalik ang pag-asa sa kanilang puso sa pamamagitan ng livelihood. Dahil naniniwala po ako na ang dignidad ng bawat tao, bawat Manileno ay babalik kung lahat tayo ay marunong tumayo sa ating mga paa. At nang sinabi sa akin ni Yorme na susuportahan niya ang livelihood para sa mga Manileno, ang sinabi ko po sa kanya, ipaglalaban kita hanggang sa dulo ng mundo dahil naniniwala ako na ikaw ang karapat-dapat na alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Alam niyo, pag umiikot po kami sa inyong distrito at sa iba't ibang distrito dito sa Maynila, iisa lamang po ang isinisigaw ninyong lahat. Ano nga po yun? Balik si Yorme. Bumalik ka na. Alam niyo, naiintindihan ko kung bakit yun ang sinisigaw ng marami. Dahil nagnanais ang inyong mga puso na bumalik ang pagkatok ng pagmamahal sa inyong mga bahay at buhay na natamasa nyo, kagaya nung si Yorme ay alkalde ng Maynila. Gusto ninyo na habang narito pa kayo sa mundong ibabaw, gusto nyo maramdaman na hanggang ngayon, kayo ay parte at napakikinggan at naririnig pa rin ng gobyerno natin dito. Gusto niyo rin, alam ko, na kung lilisanin nyo ang mundong ibabaw balang araw, gusto nyo makaiwan ng isang mundo sa inyong mga anak at mga apo na magiging mas maganda sa natamasa nyo. Alam ko rin na nakita nyo na si Yorme ang isa sa pinakamagaling na naging alkalde dito sa lungsod ng Maynila. Huwag po kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Moreno Dalagoso. Ngunit kung maaari, sana isama niyo rin po si Chief Atienza. Ang trabaho po ng vice alkalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga batas, polisiya, programa na dapat angkop sa pangangailangan ninyo. Kaya kung kayo ay maghahanap ng vice alkalde, kailangan maghanap kayo ng isang tao na marunong makinig at marunong na ipaglaban ang boses ninyo. Kung meron man ako isang bagay na kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, bata pa lang po ako, nakikinig na ako sa hinaing ng mga Manileno. Kaya huwag kayong mag-alala. Dahil isasama niyo po ako balang araw bilang katambal ni Yorme, hindi na po kayo iiyak. Dahil kayo po, aming mga mahal na lolo at lola, ang aming magiging prioridad. Tatapos po muli ang inyong mga ilong at tataas ang inyong mga noo
na kayo po ay mga Manilenyo. Alam nyo, marami po mga polisiya, programa, nung panahon na si Yorme ay alkalde ng Maynila na naging importante sa inyo. Nakakalungkot dahil marami po dito na baliktad po ng administrasyon ngayon. Kaya balang araw, pag-upo po namin ni Yorme, ibabalik po namin ang lahat ng mga programa na minahal nyo nung siya ay alkalde ng Maynila. Ngunit kailangan po, para magawa namin yun, kailangan namin ng kasama sa konseho. Kaya ako po'y nakikiusap. Sana isama niyo po ang lahat ng mga konsehal na nasa likuran ko under Yorme's choice. Dahil kailangan mas madali ang pagbalik ng mga minahal ng programa. At dahil kailangan din po namin ng suporta mula sa national government, sana tulungan niyo rin po ang aming kaibigan na si Congresswoman Apple Nieto. Alam niyo po, bata pa lang ako. Ako na po ang hinulma ng aking ama ng Panginoon para ipagpatuloy ang nasimulan niya dito sa ating mahal na lungsod. Ang aking ama ay naging isang magaling na vice-alkalde ng 2 termino. At noong mga panahon yun, tinuruan po niya ako kung paano maging isang mabisa, mapagmahal at magaling na vice-alkalde na may integridad na susuporta sa kanyang alkalde. Minahal po ng aking ama ang Binondo. Sabi nga niya, dahil ang Chinatown daw dito sa ating lungsod ang pinakamalaki kahit ikumpara mo pa sa iba't ibang lugar dito sa ating mundo. Kaya inalagaan niya ito at sinigurado na kayo ay makaramdam ng totoong suporta mula sa ating lungsod. Alam ko, susuportahan, sinuportahan at susuportahan pa rin kayo ni Yorme pag-upong po niya balang araw. Kaya nakakaasa po kayo na ako po ay susuportahan ng buong kay Yorme Isko Moreno Dumagoso dahil alam ko ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat nanay at tatay na narito ngayon kasama namin dahil mahal na mahal po namin kayo. Hindi po ako umaalis sa kahit na anong distrito nang hindi nag-iiwan ng alaala. Ay, patay. Dahil baka ang maalala nila po sa akin ay ang aking mukha. Baka akala niyo ako si Miley at Jens. Pag nakita niyo po yun, pakisabi sa kanila, mahal na mahal ko siya. Pero ang mukha, nagbabago. Ang mukha, pumapangit. Ang mukha, kahit kailan, hindi po naaasahan. Ngunit ang puso, maaari pong mapanghawakan. Pwede ko po ba ipauwi sa inyo ang aming puso ngayong umaga? Pwede ko po ba kayong awitan? Dahil alam ko na ang laman ng awitin ko, ito po ang gusto ko